Magandang gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Magandang umaga, magandang tanghali, whichever the case may be. So, Happy New Year sa inyong lahat. Naway nakalipas yung inyong medianoche na okay naman. Remember, hindi wala sa pagkain yon, but nasa company, no, yung mga kasama natin. Saan na yung wala yung salamin ko. Ayan. Maraming salamat doon sa nagpirma, no? May mga 5-7, ganun. Almost 6,000 pala. Almost 6,000 na ang nakapirma. Maraming salamat sa inyong lahat, ha. Sa mga Pilipinong tumatayo para madinig ang inyong mga hinanaing. So, yung link, no? Yung link nandoon sa past 5-7 vlogs. Nilagay ko na rin doon. I-click nyo lang yung Facebook ko na account kasi pagka napunta kayo doon sa Facebook, Dado Enrique, no? Nandoon yung recent post. Hindi ako nagpo-post ng panibago. So yung recent post, nandoon yung change.org. Pindutin nyo lang yung picture o yung mismong title, papasok na kayo dun sa site. So again, yung link nandyan sa description box ko for the past 5 na vlogs, nilagay ko doon. Para pati doon sa vlog na to, no? So para pindutin nyo lang yung link na yon to my Facebook account. Pagdating nyo doon sa Facebook ko, scroll down lang kayo ng konti, makita nyo doon yung post ko na Happy New Year sa lahat ng Pilipino, no? Ganon. Tapos makita niyo yung picture nung change.org na nilagay ko doon na yung ibon, yung agila, tsaka yung kuting, yung tigre. So, pindutin nyo lang yung picture o yung title. Pasok kayo sa change.org and then sundan nyo na instructions na iano nyo lang yung kung paano bumoto. And then, wala kayong pirma ilalagay. The mere fact na sinasabi nyo na ma-include doon is yun yung pinaka-signature nyo. Tapos noon, merong lalabas. Pagka humingi sila ng donation, huwag kayong magbibigay, ha? Kasi that's how the platform earns, eh. Magtatanong, do you want to na maikalat ito? So, mag-donate ka ng 400. Wag kayong magdo-donate, no? Malinaw, ha? You do not donate, no? Kasi pwedeng may isang option doon na share. O di share nyo, okay mag-donate. Basta nakaboto kayo, tapos noon, out na kayo. Balik kayo doon sa Facebook, nandun yung account, and then lagay nyo, I signed, tapos pangalan, and then yung location. Optional yon. Pwede nyo sabihin, I voted, ganun lang. I signed, ganun lang. Okay na yun. So, share nyo ngayon sa iba. Okay, katatapos lang nung interview doon sa Pugad Vloggers, no? Galit ako dun, Kaya ayoko na ma-stress, Happy New Year, nakaka-stress. So, ngayon tinatawanan tayo, kung napansin nyo, maraming mga pumapasok dito sa channel na mga tukmoy, no? Mga naninira, mga ganun ba? So, hayaan nyo lang sila. May stress lang kayo. Dinidelete ko naman pagka medyo alam mo na negative, Pwede nyo naman panoorin yung mga bagong subscribers. Thank you nga pala. Pwede nyo tignan yung mga vlogs ko. Siguro panoorin. Over 500 na yung vlogs nga, So, panoorin nyo yung mga top, yung first 100. First 100. 1 to 110 yata and thereabouts. And then makita nyo yung buhay ko, no? Yung gusto mong makilala ko, nandun. Wala akong tinatago, no? So, panoorin nyo lang. And then, siya nga pala, reminder, tinatanong na ako ni Leng Valdez kung igogo na ba natin yung t-shirt. So, sa akin, total maraming bago na subscribers dito. You check out video 234. 234, there's an ongoing na doon. Magbo-vote kayo doon sa comment section kung anong t-shirt yung logo design ng Pinoy Survivor. May mga kasamahan tayo nag-volunteer na gumawa. It's a contest actually.
And then, boto kayo para kung ano yung manalo na malinaw, meron na tayong logo, and then magpapaprint ako ng magpapaprint na tayo ng mga t-shirts, order kayo. O kaya mag, no? Yun, para meron tayong identity. No, kung kinakailangan tayo magkita-kita sa Marso, di ba? Sa Marso o April or May, depende ulit sa inyo. I'll run a survey kung kailan gusto. So magkakita-kita, great reveal, di ba? See you in person. No, Rio, no? See you in person. Okay, so balik do sa manifesto. Basahin niyo doon yung manifesto. If feel nyo na medyo ayaw nyo, wag kayo pumirma, no? Kung feel niyo na tama ito, lahat ito, delikado. Pirma kayo. Rio, no? Ginugulo na aso yung mesa, nagulo. Rio. So, ganun yung ngayon, ano yung pwedeng mangyari? 2024, yung yung tingin ko, o analysis ko. Sa ngayon, nagtatawa sila eh. Kasi ang pumirma lang, 6,000 lang. Ano ba yung 6,000 lang? Hindi sila natatakot sa 6,000 na pirma. Ang takot niyan, pagka umabot na milyon-milyon. Pero sa 5,000, 6,000 na pirma, dyan sa change.org in 3 days, makikita mo na kinakabahan sila. Dahil sa inyo, kinakabahan sila. Yung 200, natakot yung Kongreso. 200 general. At saka si General Manager, si General Anesthesia. Hindi, walang takot si General Anesthesia eh. Walang nararamdaman eh. Na-injectionan sa spine. General Anesthesia. Saka general patronage, no? Yung mga nagpirma na PMA, luko-luko itong mga aso na ito. Hindi sila natakot. Natakot yung Kongreso. Sipin nyo sa 6,000 na ngayon, and then still counting. Pagka umabot yan ng 100,000, uy, marami yon. Ibig sabihin, medyo may say na yung 100,000. Pag umabot yan ng 1,000,000 in the next few days, abay, grabe. Ibig sabihin, marami tayo na nag-iisip ng parehas na gusto nating ma-address yung concerns natin. In fact, nawala na tayo ng tiwala sa administration. Kaya withdrawal of support. Yun. So ano yung mga pwedeng mangyari? Number 1, status quo. Status quo. Bakit status quo? Walang pagbabago. Hindi mabago. Paano? Kunyari, ang pumirme, isang 100,000 lang, o 5,000, 6,000, o kaya 10,000, o kaya 1,000,000 na kamo. 1,000,000, sasabihin naman, 31 million yung bumoto sa akin eh. 31 million yung bumoto sa akin, I have the mandate, 1 million lang yun. Wala, di ba? Wala, still the president. Yun. So, status quo. Ibig sabihin, he'll run he has the mandate hanggang 2028. Iba yung wala yung mandate. Wala na yung mandate, ibig sabihin, yung sa 31 million, you have about, kalahati? 15, 16, mga ganon, thereabout. 16 million yung boto, yung sa kanya. He doesn't have the mandate because nagsalita na yung mga tao. Ganon yun. And ang bumoto kay Inday Sara is 32 million. So, kumbaga sa nagwi-withdrawal ng support yung 16-20 million, and then doesn't have the mandate, and then sinasabi ng na si Sara na yung presidente. Why are you so atat na i-withdraw yung support? Ba't hindi mo bigyan ng tsansa para matapos niya yung term niya? Para malinis niya yung pangalan ng mga Marcos. Kasi hindi mo pwedeng isaalang-alang yung mga nangyayari ngayon na nakita natin, mga nakaraan na linggo at buwan, isa't kalahating taon, malinaw yung mga pangyayari, pag tahi-tahiin mo yun, connect the dots, we have a government that is oppressive. Oppressive. Talagang walang pake sa Pilipino. Talagang tinitiris tayo. Yun yung dating. Ayaw yung justice hindi na ibibigay yung justice. Yung ito niya ginawa kay Celis tsaka kay Doc Lorraine. Gusto niyo ba mangyari sa inyo? Patawag kayo sa Congress and then lang kayo? Tag dito. Resource speaker kayo. Tapos hindi sang-ayon yung sinasabi mo. Contempt.
kulong ka. SMNI, suspendido ka kasi hindi sila sangayon sa programa mo. Tatakutin ka na tanggalin yung franchise. So, may mali eh. May mali. Oppressive nga eh, no? Oppressive. Baliwala sa kanila yung rights mo. Ang sa akin kasi, teka muna. Binoto kita, I deserve an explanation. Mula do sa pera, do sa resolution 10 na yan, yung pera na yan. Mali yan. Bakit kayo nagli-liquidate ng walang resibo? Certification lang. That will breed corruption. Mali yan. Tapos hanggang ngayon walang nagsasalita. Walang explanation. Sana man lang may magsabi na malinis ako, ganun ba? Ako, ito resibo. O yan. That in itself gives recovers yung credibility ng tao. Pero you have an institution ngayon in question, Senate and Congress. That's the problem. Kahit anong depensa gawin nila, kahit anong salag, hindi mawala yung ng tao. At least para sa akin. Ewan ko kung sa inyo, kung gano'n ang thinking nyo. It breeds corruption, really. Magli-liquidate ka, certification lang, kasi honorable ka. Paano kung hindi ka honorable? Kasi the honorable title, ikinabit lang yun nung naboto ka ng tao. And mind you, ang pinakamaboto is 200,000. Malaki na yon. Yung iba dyan, mga 60, 70,000, 100,000 kasi may mga kompetensya. Yung walang kompetensya, mga 200 something thousand. So, sipin mo 200,000. Tapos ngayon, parang sila yung nasusunod. Nasaan yung presidente? Na 31 million yung bumoto. Yung first lady na walang bumoto kahit isa. Bakit nadidinig mo ngayon sa mga birada ng mga vlogger, bakit ang first lady ang nagko-control? Di naman siya binoto eh. Anong right ng first lady padalin yung bansa natin? Anong right? Anong right ng Speaker of the House? Desisyon ng bansa natin. Desisyon na yung chacha na yan. Desisyon na yung mga NPA na yan, yung pistoks na yan. Anong right? Because we gave the mandate to a president with 31 million voters. Sa kanya natin binigay. Nasaan ang Pangulo? And dahil sa kawalan ng Pangulo, and then yung question mark ngayon na sinasabing humihitit sumisingot, sumisingot ng cocaine, dangerous yon. Ipapaubaya niyo ba yung future ng anak ninyo, ng pamilya ninyo, na halos tapos na yung war on drugs, ang laki nung na pinagbago. Dati-dati may nananakawan sa kalsada, mga ganun ba? Ang laki na pinagbago ng Pilipinas. Tapos ngayon, bumabalik. May resurgence, bumabalik. Bakit? Yung presidente. Tapos kung ikaw, maliit ka na tao, maliit na tao, wala kang pangalan, natukhang ka, kasi, suspicion, kakatukin ka. Hello, sino ba nagdodroga dito? Knock. Sino nagdodroga dito sa bahay ninyo? Kasi may balita kami, may tip kami, may nagdodroga dito. Kung amin na kayo, tukhang nga iimbitahin namin kayo, marehab na lang, para tapos na. Ito, presidente ng Pilipinas ang may question. Nasaan yung agency na magtutukhang? Nasaan yung maglalakas ng loob ng mga tao na i-enforce yung mga batas natin ukol sa war on drugs? Wala. Kasi nga presidente ng Pilipinas. Ano yun? Kaya nga double standard, pangit. At yung pagtagal na walang sagot, may problema. Kasi pag hindi ka sumasagot, umiiwas po ka. Napakasimple lang yan. Yung magpa-press conference ka meron akong nabalitaan na may nagsasabi dito ng mga vlogger na nagdodroga daw ako, meron daw video. Tarantado yan Ilabas nyo. Ihamon pa ng labas. Ilabas nyo. Sige. Ilabas nyo. Kasi mali yan. Ako hindi. Tapos sabay magpa-drug test ka ng walang bias ng drug test. Supervised properly ng mga tao na mapagkatiwalaan. Hindi nagtago, walang salita Lumipas yung bagong taon, ang tagal-tagal ng kwento hanggang ngayon,
ang lumalabas pang balita ngayon, napapraning ang Malacanang at hinahanap yung video para bilhin. So sa akin, whether may akong makitang video o wala, that's not that ano sa akin eh. Katibayan na lang yun, parang ano na lang yun eh, palamuti na, uy may video, de tama. Ang sa akin kasi, basta merong question ng pinaka commander-in-chief mo, nagdodroga, delikado ang bansa natin na maging narco state. Kasi yung presidente mo, adik. Kung ang adik ang presidente mo, malaking allegation yon. Patunayan ninyo. Hihingan ka ng proof, yun ang sagot nila. Gago pala kayo, bopol kayo eh. Ang taong bayan walang panahon sa ganyan. Na may allegation ng nagdodroga ka, ipakita mo sa taong bayan to gain that public trust. Yun ang mahalaga. Ibinigay siya yung boto. Hindi, isasapalaran ko ba'y pamilya ko, yung mga anak ko, apo ko, para magmamana sila ng Pilipinas na parang ano tayo? Na parang sa South America. Patayin ka pagka nag-ingay ka. Kaya nga, hindi dapat palakpasin yan. Yun yung sa akin. Kaya yon. Pero kung kunyari, tinatawanan lang kayo, tinatawanan lang ako, wala yan. Wala yan. 5,000, kita mo yan, wala yan. 5,000, 6,000. O bali wala yan. Pero if it continues, kaya kayo, i-share ninyo, tanong nyo kung sino yung may gusto. Basahin, kung gustong mag-indicate, then fine. Tapos share nyo lang. Because this is being done in a peaceful manner. We are exercising our rights well within the framework ng Constitution na ino-oppress ka na nga, yung gobyerno mo nga pinipigil yung paglabas ng katotohanan, tapos noon ang sinasagot nila mga vlogger at mga troll na tirahin yung mga naghahatid ng good news, yung kita niyo yung mga sino ba? Sila SAS, Marlica, sila General Macanas, ewan ko sino pa yung ibang vlogger, tinitira sila. Si Aratiles, lahat sila. So, pinapadala, tinatapatan. Sa akin may tumatapat na rin. Pero for all I care, kahit sirain, sabi ko nga, kahit siraan ako na siraan, it will not change. Bagkus nadadagdagan pa ang pananaw ko na sirang-sira kayo sa akin. Government of the Republic of the Philippines, President, BBM, down the line. Hindi na kita presidente nga si Sara na yung presidente. Nag-withdraw ako sa iyo Mr. BBM, First Lady, lahat kayo, down the line, Speaker, you have brought the country into a situation where it is really clear na nasa delikado tayo. Imagine yung mga ahensya ng gobyerno corrupted. Kung ano yung gusto nyo, tapalan nyo ng pera, boom, pera ng taong bayan, itatapal nyo, nanakawin nyo, tapos yung tatapal nyo, and then magawa niyo yung gusto nyo, and then mapapalitaw ninyo by intimidation, and that is wrong again. Intimidate nyo yung gusto nyo mangyari, and dapat yung masamanda mo bunutin na kagad. Ganun dapat. That's why alam nga naman magkudeta, alam nga naman military junta. No, ayaw namin ng ganun, mga bopol. Ang gusto namin sabihin yung namin, yung pananaw namin, hindi nyo sinasagot yung resolution 10, sinagot nyo, hindi. Yung SMNI na yan, yung ICC na yan, yung peace talks na yan, sinasagot nyo ba? Walang sumasagot sa amin nainis na kami. Ang yayabang ninyo, mga arugante kayo. Lahat kayo. Arugante. Tapos nun, isasagot nyo sa amin, tatakutin nyo kami. Mali yun. Kaya, ayun, pagpirma ako ng manifesto. Because gusto ko yung alam sa inyo, mali ang ginagawa nyo. Sa kangkungan kayo pupulutin. Okay, ano yung pwedeng mangyari? Malinaw na yung malinaw na yung manifesto.